Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat at sa araw na ito, sa gabing ito, may tampok po akong video sa inyo. Ito ay may kinalaman sa pananampalataya ng mga protestante. Kung may tuturing ba na heretic ang mga protestante, hindi. So yan ang ating tampok na video sa gabing ito. Nawa po ay panoorin po ninyo. Baka sakali may makukuha tayong aral sa tanong na ito. Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto timot naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Pwedeng isa na lang. Yes bro Jeff. Yung yung mga man-made ba ngayon na sekta matuturing ba sila mga heretic? Yung mga ano bro? Mga sulpot ngayon, matuturing ba sila mga heretic? Oh yes, no. Sa katisismo ni Bishop Lara Muro, no, may tinatawag na sin against the Catholic faith. Ang una dyan, yung infidelity. Infidelity meaning yung hindi totoo sa iyo pananampalataya. Yung hindi ka naniniwala sa aral ng Katoliko. Ang pangalawa dyan, yung heresy. Yan yung mga talagang may sariling katuruan katulad ng mga protestante. So dalawa yan, formal at informal. Yung formal heresy, yun talagang nangangaral ng taliwa sa aral ng simbahan. Like sa mga turo ng mga protestante. Doon yan sila. At malaki po ang kanilang pananagutan yan sa Diyos. Yung informal po, yun po yung mga out of ignorance na kasapi ng simbahan na nagtuturo ng mali na hindi alam na mali pala yun. Yan informal. Pangatlo naman, yung ano ba yun? Indifferentism. Yung indifferentism, yun yung naniniwala na all religions are equal. No? So, okay lang daw kahit mayroong iba't ibang paniniwala, basta hindi ka lang masama dahil lahat naman daw ng relihiyon ay equal sapagkat isa lamang ang Diyos. Yan, indifferentism. At pang-apat, yung apostasy. Alam naman natin yung apostasy, total ano siya? Total na pagtalikod or sa Christianity. Yun talaga ang definition na ibinigay ni Bishop Lara Muro sa kaniyang katisismo, no? Apat yun na. The four sin against the Catholic faith, infidelity, heresy, indifferentism, and apostasy. So yung sinasabi mo kapatid na bilong sila sa heresy. Sa tanong kung matuturing ba na heretic yung mga protestante, confirm na po yun. Mga heretic po talaga yun. Tsura pa lang, heretic na eh. Kung ano-ano mga tinuturo sa mga tao, may nagtuturo na hindi na kailangan ng gawa, pero sa Biblia talaga, kailangan talaga ng gawa. Naalala ko yung bangga namin dalawa ni Ray and Fuentes dun sa Cebu, sa Bisdak Radio. Sabi niya, saan nababasa sa Biblia na niligtas ang mga gumawa ng mabuti? Nung binasa ko, sabi naman niya, mali ang unawa mo kasi sa mangyayari yan doon na sa tribulation. Yung Mateo 25 ba, 24, sabi ni Kristo sa mga tao, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Sabi niya, mangyayari lang daw yun, yung pagpapakain sa mga nagutom, doon sa tribulation.
Sa madaling salita, hindi mo gagawin yung ngayon. Pag may nagutom dyan, hayaan mo na lang. Yun ang sentido ng ano ni Rian Fuentes. So, talagang heretic. Talagang heretic. Doon naman sa katuruan naman sa MCG ay heretic din. Sabi pa naman ni Eli Soriano, hindi siya ipinanganak ni Maria. Ipinanganak muna yung katawan bago siya pumasok sa katawan. Napaka-blasphemy daw na papasok siya sa puwerta ng nanay. Sabi ni Soriano. Yang sabi sa Biblia, ipapanganak siya ng babae. Ipapanganak ng babae. Basahin natin yung nasa Galatia 4:4. Ang sabi ganito. Ganito sabi ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Tanong, alin ang anak niya na isinugo ng Diyos na isinilang ng babae? Yung katawang tao o yung mismong tao? Sige. Yung katawang tao lang ba o yung mismong tao? Kasi kung si Kristo, yung mismong taong yun, ibig sabihin, siya yung isinilang. Hindi pwede katawan lang yun. Tapos, yung verbo, pumoses lang sa katawan. Mali. Mali ang unawa ni Eli Soriano. Talaga heretic. Doon naman tayo sa mga INC naman ni tatag ni Felix Manalo. Sabi ni Apostol Pablo, sa Roman 9:5, si Kristo ay Diyos. Basahin natin na sa Roman 9:5. Itong pagkakasabi. Ayan Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. At tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. So maliwanag naman dito si Apostol Pablo nagsasabi na Diyos si Kristo. Pero ang insiniman na lang nagsasabi, hindi siya Diyos. Kahit doon sa 1:1, kung ating babasahin dito sa 1:1, ganoon din ginagawa rin nila. Nang pasimula siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. At ang verbo ay Diyos. Kung babasahin niyo sa sa King James Version, and the Word was God. And the Word was God. Sa ibang salin naman, and is Himself God. And is Himself God. Sa ibang salin tayo, and the Word was truly God. And the Word was truly God. Talagang maraming mga talat na sasabing si Jesus ay Diyos, pero ayaw tanggapin ng mga heretic na mga member ni Manalo. Kaya talaga para sa akin, talagang heretic talaga ang mga yun. Heretic. So, hindi nakataka-taka yun kasi sumasalungat sa katuruan. Yung mga Pentecostal ganun din. Heretic sila. Sinabi na nga na doon sa Mateo 3:16-17 at basahin nyo na. At sabi sa Mateo 3:16 at basahin sa English to. 3:16-17, ang sabi ganito, as soon as Jesus was baptized, he came up out of the water. Then heaven was opened to him, and he saw the Spirit of God coming down like a dove and lighting on him. Then a voice said from heaven, "This is my own dear Son. This is my own dear Son, with whom I am pleased." Ang sabi, this is my own dear Son. Sa Pentecostal, ang kanilang pag-unawa dyan, this is my beloved body. Yun ang kanilang unawa doon. Kaya talagang ang mga protestante ay mga heretic. Swerte na lang sila. Wala nang Inquisition ngayon. Wala na. Kaya malakas na ang loob na magipaglaban sa Katoliko kasi wala na Inquisition. Kung meron pa Inquisition, hindi maglalakas ng loob ng mga taong ito. So yun po ang ating magandang kasagutan, paglilinaw dito sa tanong ni Brother Jeff kung maituturing ba na heretic itong mga protestante.